everybody! Welcome back to another vlog. So may bagong loan app kaya sisilipin natin to sa video na to. Loan app na to, maximum loanable amount daw is 100,000 pesos. May 4.8 stars pa siya. Deserve ba niya yung stars niya? Legit ba? Yung loan app na to ay si Casyalos na loan app. At sinubukan ko siya para sa inyo guys para hindi kayo mapasubo. So kayo'y nagbabalak pa lang, bago kayo mapasubo guys, panoorin nyo muna yung video na to para at the end kayo'y magde-decide kung okay ba siya o hindi. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here and dito sa channel ko guys, tinatry ko yung mga loan apps at nire-review para ipakita ko sa inyo yung pros and cons. Okay ba siyang bigyan ng ating mga personal information? So my video is not sponsored. It's based on my personal experience. Sabi ko nga, sinubukan ko siya para sa inyo mga guys. So yung loan app na to ay si Casyalos Loan App. Bago kayo guys maniwala sa mga stars na yan, i-review nyo muna yung lahat ng mga nagbigay ng review para maamoy nyo kung meron bang something fishy sa loan app na to. Sabi niya, rehistrado daw siya. But kahit na rehistrado, dapat nag-iingat pa rin tayo guys. May mga, kung sinilip ko siya guys na yung first impression ko, alala ko tuloy si Peso Mall na napaka-colorful. Anyway, so yun nga guys, nakikita mo sa high user dyan. 100,000 daw yung pwede niyang ipahiram. At alam naman natin, hindi naman yan yung first na mabibigay sa ating credit limit kung first timer tayo. So ayan, napa-download ako ng loan app na to guys ha. At take note po, yung loan app na to ay pwede 18 and above. One valid ID lang daw yung kailangan mong i-submit. Yung mga itatrack niyong information, syempre tulad ng ibang mga loan apps, yung location mo, yung activity mo sa cellphone mo, itatrack niya rin. Easy to operate daw siya, easy to loan. Safety guaranteed. Pero deserve ba niya? Nakakaloka mga best kasi kaka-enter ko lang ng aking phone number at naglagay ng code na pinadala niya. 12,000 daw yung maximum loanable amount ko. O, phone number pa lang yan ha. And then yung loan term daw is 180 days and interest is 0.05%. So, syempre, napaklik din ako ng apply para masilip ko siya and meron daw siyang steps. Diba? ID ka agad. May instructions kung paano kunin yung ID at pagkatapos niyang i-capture yung ID mo, magsi-selfie ka. Kung mga best yung mga IDs na natanggap niya is UMID, driving license, passport, TIN, SSS, voter ID, health card, national ID, postal ID, PRC, at pag-ibig. Now, pwede mong either mag-take ka ng actual photo or kukunin mo yung picture na yun dun sa photo album mo. Either way, kukunin niya po yung access sa camera mo. At pag na-picturean mo yung ID mo, kaagad niya nang i-capture yung first name mo, tsaka yung ID number, yung birth date mo na lang yung ilalagay mo. Pagkatapos, ayan guys, magsi-selfie ka. Now, pagkatapos ng selfie, hingin niya na yung mga other information. So far, hindi naman siya hihingi ng Facebook, at least. Pero that doesn't mean na okay na siyang utangan ha. Watch till the end kayo. Hingi rin siya ng 5 contact reference. Kaya, hihingin niya yung access sa phone book mo. And then guys, pagkatapos kung binigay yung information, ready na ba kayo? By the way, pwedeng bank account, pwede ring e-wallet dito. But I suggest na huwag nyo ibigay yung bank nyo, guys. Pag naglagay kayo ng e-wallet nyo, make sure po na tama kasi hindi mo na daw siya pwedeng i-change. Make sure na tama yung number, otherwise maliligaw yung pera, kayo din. At least hindi siya auto-submit. Papakita nyo muna yung breakdown ng loan mo para kayo makapag-decide kung talagang iti-take nyo o hindi. From 12,000 pesos kanina, 3,000 po yung offer niya, which is payable in 7 days. Ganun naman talaga yun. Ano ba yan? Ang laki na ikakaltas niya ha. Processing fee niya is 950. Total interest niya, mababa nga, pero dun siya bumawi sa processing fee. Risk control service fee. O, sabi ko na nga sa inyo, para din siya si Peso Mall, diba? Kasing colorful siya ni Peso Mall. Buti na lang walang typo, at least wala akong na-notice. So, risk control service fee, 171. And then, payment due date, yun nga, 7 days lang. Yung matatanggap mo, 1,860. Para sa akin yung mga ganito, X to. Guys, tingnan mo ha, wallet cash yung nakalagay. Pero pag bumalik ka dun sa dashboard, while nagwi-wait ka, hala, hindi naman pala si Casyalos yung nagpapaloan, para siyang third party. Kasi sa baba, makikita mo meron pa siyang 2 other platforms. Like PO Cash na nag-o-offer ng 4,000, tapos si Wallet Cash, yun yung
nag-offer ng 3,000 na may kaltas. So, ano ba to? Kung sakaling hindi po siya makapag-payout dahil, I don't know, whatever the issue is, bibigyan ka niya ng chance na ibahin yung number mo. But then guys, para sa akin, wag nyo nang i-take yung offer niya. I-back nyo na. Wag na kayong makipagsapalaran sa loan app na to. Kasi para sa akin yung loan app na may malaking processing fee, kahit na mababa yung interest, X na to. At least naman, pinakita nyo sa atin yung breakdown para naman makapag-decide talaga tayo kung iti-take natin yung risk o hindi. Dapat kinikilala natin yung mga ganitong loan app kasi kahit na nag-o-offer siya sa dulo na pwede mo daw i-request na i-delete yung account mo, malay natin, diba? Hindi po laro-laro yung pag-utang sa mga ditong mga loan apps. Especially na nagsasubmit tayo ng ating mga personal information. Manood muna kayo ng mga reviews para kayo extra careful. And then, ayun nga, yung sabi ko kanina, kahit na nakakita kayo ng 4.8 stars doon sa App Store, then i-display nyo yung lahat na nagbigay ng reviews sa kanya doon sa App Store. Kasi mananotice nyo yung daming galit. For example, na lang, bastos daw at nanghaharas. So, red flag na yan, mga best. Tapos, stubborn. Nagbigay siya ng 1 star. So, rude daw yung kanilang mga debt collector. Kaya dapat, para sa akin, warning na siya. Pero at least dito, hindi siya auto-submit. Bibigyan kanya ng chance na makapag-decide talaga kung iti-take mo yung offer niya o hindi. I hope meron kayo natutunan sa video na to, guys. Again, kung hindi pa kayo subscribe sa channel, please subscribe kasi dito, right expectations po about OLA, yung ating pinopromote. Hindi po natin pinopromote yung OLA or pag-uutang. Again, yung right expectations po. Because yung mahalaga, meron po kayong informed decision bago kayo magbigay ng personal information nyo or bago nyo gamitin yung OLA. So, kung meron pa kayong mga OLA na gusto nyo pa silip, let me know in the comment section below and I'll catch up with you later. So, buyers!